Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan natin Panginoon. Amen. Muli tayo po ngayon ay makikinig ng salita ng Diyos na kung saan ay nihanda niya para sa atin upang ang bawat isa ay patuloy na matuto, upang tayo patuloy na pagpalain at magkaroon tayo ng gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, una sa lahat, nais ko muna na batiin ang ating mga tagapakinig, ang ating mga tagapanood na naririto sa lugar na ito, maging nasa sa kanilang mga tahanan, maging narito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa, sa COD family, sa PIMA Philippines, sa lahat ng nanonood. God bless us. So, palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo po muna iumuko at tayo manalangin. Aming naman dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa umagang ito na muli. Kami po ay makikinig na iyong makapangyarihan salita. Dalangin ko po Diyos, patuloy nawa ang puso at ang isipan ng bawat isa ay iyong hawakan, patuloy na magtalaga sa pagtanggap ng mga salita mo na sa umagang ito'y mahaya. Dalangin ko po Diyos, mapagpala nawa ang bawat isa ng iyong mga salita. Gamitin mo na po ko Diyos, mightily and effectively, upang may pahayag ang iyong kalooban sa umagang ito. Salamat po Ama, sa isang matagumpay na pakikinig na iyong makapangyarihan salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos. Okay, sa panahon na ito ng crisis na kung saan ay pinagdadaanan, hindi lamang natin, hindi lamang mga Pilipino, kundi lahat ng tao sa buong mundo, tayo ay nakakaranas ng tinatawag na mga panganib. Siyempre, yung panganib una sa lahat, yung virus infection, na patuloy ng pamahalaan, ang mga otoridad ay gumagawa ng paraan kung paano tayo lahat ay makapag-iingat at kung paano tayo ay hindi maapektuhan ng virus. Siyempre, yung epekto nito ay ang crisis din sa ating ekonomiya at yung tinatawag na pagkawala ng maraming buhay na kung saan ay napakahalaga. Siyempre, ang isang nakalulungkot sa mga ganitong pangyayari, hindi lamang yung maranasan natin yung crisis, kundi yung maranasan natin na sa mga pagkakataong tulad dito, may mga tao na kung saan ay sumasabay sa sitwasyon na ang layunin ay hindi maganda. It's either na sila ay nagsasamantala, sila ay nanloloko, sila ay mga masasamang loob ng intensyon ay makaperwisyo o makapanakit ng kapwa at maging ng ating sa gobyerno. Gaya ngayong panahon ng krisis na kung saan ay ating nararanasan, ang isa sa simple na ating makikita na kung saan ay ginagawa ng hindi magandang intensyon, yung nagpapalabas sila ng mga disinformation, yung mga tinatawag na kasinungalingan, mga fake news na balitang-balita at yan ay hayag na hayag sa social media na kung saan ay nagdudulot ng panik sa mga tao. Di ba? Nagdudulot ng kalituhan kasi hindi na malaman kung alin ba talaga yung totoo at kung alin ba talaga ang para sa kapakinabangan ng maraming tao. Kaya sa panahon ito ng maraming disinformation na nakukuha, siyempre mainly sa social media, sa internet, sa Facebook o sa iba pang mga platform, mga nagpapahayag ng mga hindi totoo, mga hindi kapanipaniwala, at sa sobrang dami niya na magkakahalo naman, yung bagaman may mga totoo rin naman, ay hindi natin malaman na kung alin or sino na yung ating paniniwalaan. So umagang to, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay who are you going to listen to? Napakahalaga sa panahon ng crisis, sa panahon ng ganitong mga karanasan, pagsubok sa buhay, napakahalaga kung sino yung ating mga pinakinggan. Naranasan nyo na ba sa inyong buhay na naitanong nyo sa inyong sarili kung ano ba talaga ang kahulugan ng inyong buhay? Bakit sa kabila na kayo naman ay nagsisikhay sa pag-aaral, nagsisikhay sa pagtatrabaho, sa paglilingkod, dumarating pa rin sa isipan ng bawat tao o ng maraming tao yung pagtatanong na ito ba'y talagang mahalaga? Bagaman sa iba, sa atin ay masasagot agad na yan ang may talagang mahalaga. Kaya lamang para sa iba, ano ba yung pagkakaiba nito? Di ba? Kaya ang katotohanan, dumadating talaga sa buhay ng lahat ng tao na nagkakaroon ng katanungan na tulad dito sa ating buhay. Kaya maraming mga tao nagtatanong, di ba lahat naman ng tao ay gusto ay maayos na buhay.
Walang tao na magsasabing gusto niya mahirap o magulong buhay. Lahat ng tao ay gusto niya maayos na buhay. Kaya sa kanyang pagnanais na magkaroon ng maayos na buhay, ginagawa niya yung kung ano yung mabuti para sa kanya at para sa kapwa. Diba? Nagnanais siya na siya ay maging isang mabuting mamamayan ng kanyang lipunan. Kung siya ay magulang, nais niya na siya ay maging isang mabuting magulang. Kung siya ay anak, nais niya na siya ay lumaking mabuting anak. Di ba? Kung siya ay estudyante, maging magaling na estudyante. Kung siya ay miyembro ng church, gusto niya ay maging mabuting miyembro ng church. Isang mabuting Kristiyano. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga katanungan pa rin ang maraming tao. Dahil bakit nagkakaroon pa rin ng maraming mga pangit na pangyayari na tulad ng sa ngayon, ang nararanasan hindi lamang ng masasama, maging ng mga mabubuting tao. Kaya tuloy, napakahalaga na para sa kanila, malaman nila talaga kung ano yung tinatawag na katotohanan at kung ano yung mga tunay at tumpak na sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya nga kung dumarating yung time na tayo nagkakaroon ng crisis o nagkakaroon tayo ng personal na problema na meron tayong katanungan sa ating isipan, may mga tao na dumadating sa atin na meron silang mga masasabi nating mga experiences, meron silang mga karunungan, meron dyan na annex ang intention, bagaman hindi lahat, na sila ay nagbibigay ng mga advice. Nagbibigay sila ng payo kapag tayo ay nakakaranas ng mga ganyang sitwasyon sa ating buhay. Wanted or unwanted. Ito man ay solicited or unsolicited advice. At yan yung eksakto na kung saan ang nagiging papel ng maraming tao. Na kung saan sila ay nagbibigay ng kanilang opinion, lalo tigit, gaya sinabi ko kanina, particular dito sa social media, nagbibigay sila ng kanilang opinion whether you want it or not. Diba? Sa yung sa gusto, naniniwala ka at hindi, mababasa mo yung kanilang mga opinion. Diba? Whether yung opinion nila ay tunay or fake, ito ba ay tapat o hindi tapat, mabuti ba o pangit ang kanilang intensyon. Lahat yan ay nakikita natin mga komentaryo. At yan yung eksakto na kung saan sa Biblia ay nangyari din naman. Nasa umaga na ito ay patuloy na pagsasaligan ng ating mga pag-aaral bilang instrumento ng Diyos para tayo magkaroon ng pagkaunawa at ng pagtulungan. Yan din yung nangyari sa buhay ni Job. Diba? Kapag pinag-usapan yung buhay ni Job, ang lagi nating iniisip yung kung paano siya sa kabila ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, siya ay naging matagumpay. Diba? Ano yung crisis na naranasan ni Job? Crisis na kung saan ay masasabi ko para sa akin, ito yung masasabi kong isang pinakamabigat na pagsubok o crisis na madadaanan ng isang tao. Diba? Sa isang pamilya na nawala ng isang mahal sa buhay, para sa kanila, crisis na yun eh. Yung sa isang tao na bumagsak ang kanyang negosyo o anak buhay, crisis na sa kanya yun. Yung siya ay magkaroon ng sakit, mabinit sa kamatayan, crisis na sa kanya yun. Pero yung lahat ng iyon ay nangyari kay Job. Diba? Lahat yun nangyari. Namatay yung lahat niyang anak. Yung 10 niyang anak na 7 lalaki at 3 babae, namatay lahat yun sa loob lamang ng sandali. Di ba? Nagkasakit. Nagnaknak yung kanyang buong katawan. Pag sinabing nagnanaknak ang sugat, ibig sabihin ito'y kumikirot simula ulo hanggang paa. Yung kanyang mga ikabubuhay, yung kanyang mga hayupan, nawala lahat yun. Sa isang iglap. Di ba? At pang-apat, yung siya ay dumating sa punto na kinutya ng kanyang asawa. Na sabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Diba? Ito yung nagdulot kay Job ng matinding krisis sa kanyang buhay. Hindi lamang sa kanyang pisikal na katawan, kundi maging sa kanyang kalooban. Diba? Magkasabay yun na naranasan niya sa kanyang buhay na napakahirap. At dahil ito sa pangyayaring yun, sa krisis na yun sa buhay ni Job, na hindi pangkaraniwan, nang mabalita ito ng 3 kaibigan ni Job, sila ay dumalaw. Si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. Sabi rito sa Job 2 verses 11 to 13. Sabi rito, basahin ko po sa Tagalog. Dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng 3 niyang kaibigan, sina Eliphaz, Bildad, at Zophar. Nagkasundo silang 3 na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya.
Malayo pa sila nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalalagay. Alam niyo, ito naman yung initial talaga. O masasabi natin, ito naman yung dapat na ginagawa ng tao sa kanyang kaibigan, sa kanyang mahal sa buhay. Kapag nakita niya na ang kanyang kaibigan, kanyang mahal pa sa buhay, o yung kanyang kakilala ay nakakaranas ng matinding kapigatian. Yung bang nakikiramay, di ba? At mas matindi ang ginawa ng tatlong ito, di ba? Hindi lamang basta sinabi nila na ipag-pray kita, Bob, ako yung nakikiramay sa iyo, nakikisimpatya ako. Di ba? Sa Facebook, gano'n lang mabasa natin yung mga pakikisimpatya Pero ito, hindi. 7 araw na kung saan ay umupo, kung saan nakaupo si Job. Nakitalamhati, nakiluha, di ba? Naglagay din sila ng abo sa kanilang ulo upang hindi lamang ipahayag, kundi upang gawin yung kanilang pakikisa o pakikitalamhati kay Job. Yun yung initial, kaya sa ginawa nilang yun, pwede nating i-comment di ba? Pwede nating initially sabihin natin dahil sa ginawa nilang yon, napaka-mabubuting kaibigan, di ba? Napaka-sympathetic, di ba? Napaka-sympathetic. Kaya makikita nyo na doon sa ginawang iyon ng tatlong kaibigan doon, na kung saan sila'y nakadalamhati, nakiluha, at sila'y kung saan nandun si Job, sila'y doon, umupo, sumama sa kanya sa loob ng 1 linggo. Kung ito i-apply natin sa ating buhay, kung ito ating gagawin sa ating buhay, ito yung malimit talaga na hinahanap o kailangan ng mga tao na nasa sa crisis o na nagdadalamhati. Ito yung kailangan ng mga tao para maramdaman nila yung tinatawag na pakikisimpatiya sa kanila. Di ba? Ang ginawa ng tatlo, wala naman silang sinabi Wala silang ipinayo, walang kahit anong sinalita nung time na ito pa. Kundi sila'y umupo lamang, yung mere presence nila ay naging napakahalaga na. Kaya sabi nga, yun din sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin, na ito rin yung isa sa mahalaga na makita natin. Nung time na nabubuhay pa si Bisa, sabi nga, lahat naman tayo dumadaan doon sa tinatawag na crisis o problema sa buhay. Kapag ako'y nakaranas na nagkaroon ng crisis o problema sa buhay, talaga si Bishop Levi ay naririyan. Nakaupo lamang siya dyan, either na dito sa ibaba o doon sa may living room, at siya'y wala. Basta nandyan lang siya, hindi siya nagbibigay ng kahit anong salita, hindi siya nagsisermon, hindi siya nag-opinion, kundi naririyan lang siya. At iyon ay isang napakalaking bagay para sa mga tao na nagdadalamhati. Hindi na yung bang nakita na natin nagdadalamhati, nagkakagulgol, nag-uumiyak, and then pagdating natin, papayuhan natin, sisisihin pa natin kasi ganyan, ganito, ganyan. Di ba? Ang inisyal na kailangan ng mga taong lugmok pagsa, ang sila muna ay may tayo. Ang sila ay may bangon. Di ba? Kailangan nila ng kaibigan. Kailangan nila ng presensya. Bagaman sa papanahunan, masasabi natin na yung presence ay napapalitan ng tinatawag na yung sa pamagitan lamang ng text message, di ba, na kapag nalaman mo ang kaibigan mo na nasa panahon ng pagdadalamhati ng problema, di ba, para maiparamdam mo na ikay naririyan, ikay magte-text, magbibigay ka ng paalaala, marami kang informasyon na sasabihin. At yun ang isa sa mahalagang paraan din naman sa ngayon. Bagaman yung physical presence ay mahalaga rin, pero yung suma o yung general speaking na napahalagang maramdaman nila yung ating presensya at upang sila ay magaanan, di ba? Sa Galatia 6:7, dito ay sinabi ni Apostol Pablo yung patungkol sa tinatawag na popular na sowing and reaping. Yung kung ano ang itinanim siyang aanihin. Naniniwala po ba kayo doon? Yan ay nakatala sa Biblia sa Galatia 6:7. Sabi rito, remember that you can't ignore God and get away with it. Sa ngayon kay Pablo, you will always reap what you sow. Ito isang maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo. At itong tatlong kaibigan ni Job, bagaman sa bagong tipan na sulat yan kay Pablo, noon pa man, sila ay naniniwala.
Yung tatlong kaibigan ni Pablo. Naniniwala sila doon sa tinatawag na cause and effect law. Yung tinatawag na blessing and cursing. Anong ibig sabihin nun? Na ang Diyos ay nagpapala sa mga masunurin. Amin ba? Ang Diyos ay nagpapala sa mga masunurin. At ang Diyos ay nagpaparusa sa mga masuwain. Naniniwala sila doon. Kaya dahil doon sa paniniwala na yun sa isipan ng tatlong kaibigan Job, inisip nila na kailangan sila ni Job. Yun ang isa sa dahilan kaya sila nagpunta sa Job. Sabi dito, upang ipaunawa sa kanya na kaya siya nakakaranas ng ganon, ay meron siyang kasalanan na kinakailangan niya aminin. Dahil naniniwala nga doon sila sa na ang Diyos ay nagpaparusa sa mga gumagawa ng kasamaan at nagpapala sa mga masunurin. Nakaranas ng parusa. Kaya iniisip ng tatlong to, may kasalanan si Job na kinakailangan niyang aminin. Di ba? Na kinakailangan na ang pagdurusa ni Job ay may paunawa sa kanya ng tatlo niya kaibigan na yan ay consequence. Nasasabihin nila na ng Job, yung nararanasan na matinding pagsubok, yan ay consequence ng iyong kasalanan na kung saan iyong ginawa, kaya ang buhay mo ay nagdurusa at maging ang ibang tao. Di ba? Yun ang advice. Doon sa sinabi niyang yun, ng tatlong yun, may katotohanan naman talaga doon. Partially correct, pero hindi absolute yun. Bakit? Kasi sabi nila, there are consequences to sin that cause sufferings in our lives and in the lives of others. Totoo yun. Na kapag tayo gumagawa ng mga kasalanan, may consequences yan eh. May consequences. Hindi lamang tayo ang umaani ng consequence, kundi minsan nadadamay ang ating mga mahal sa buhay. Pero dito sa kalalagayan ni Job, hindi ito aplikable kay Job. Hindi aplikable kay Job. Kasi bakit? Ultimong Diyos na si Yahweh ang nagsabi, wala kasalanan si Job. Kaya kapag ang equation ng tatlong kaibigan niya, kaya nga nagkakaranas ng parusang ganyan, dahil sa may kasalanan ka, hindi aplikable kay Job. Kasi sabi ng Diyos, walang kasalanan si Job. Di ba? Yung payo ng tatlong kaibigan niya na sinabi kay Job, hindi applicable sa kanya. Para bagang barking at the wrong tree. Di ba? Nagpapayo o kumakahol sa maling puno. Ang sabi rito sa ng Diyos, sa Job 1:8, Yahweh said, sabi rito, wala silang katulad sa daigdig. Kasi nung kausap ni Yahweh si Satan, sabi ni Yahweh kay Satan, nakita mo ba yung lingkod mo si Job? Ano sabi ng Diyos? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Ano sasabihin to? Si Yahweh, siya nagpapatotoo. Sumasamba sa atin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Alam nyo sa ating mga karanasan dito sa buhay ni Pablo, ni Job, pwede tuloy natin itanong, sino pala isang mabuting tao? Gumagawa ng mabuti, may takot sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Bakit siya nakaranas ng ganun? Tayo. Bakit sa kabila na tayo naman ay gumagawa ng kalooban ng Diyos? Bakit marami tayong nararanasan na crisis sa ating buhay? Di ba? Bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok na bunga ng hindi pagkaunawa? Maraming Kristiyano ang nawawala sa pananampalataya. Kasi yung sa kalalagayan niyo, ewan ko kung ito yung mararanasan ng isang Kristiyano ngayon sa ating kapanahonan kung mananatili pa sa pag-ibig. Diba? Kaya makikita nyo, dito napakahalaga na yung kaibigan ni Job ay may mga binanggit sa kanya. May mga ipinayo. Pero nakita natin na mali. Kaya ang tanong, who are you going to listen to? Kanino tayo makikinig? Yung una, ang tanong, are you going to listen to those who make judgment without all the facts? Ikaw ba ay maniniwala sa sinasabi o payo ng isang tao na baseless naman? Walang truth, hindi nakabase sa facts, di ba? Napakahalaga sa panahon to, di ba? Kapag may mga pinapalabas tayo na impormasyon, miski yung nababasa natin sa social media, napakahalaga na kasi ang daling mag-post eh.
Di ba? Ang daling maglagay ng mga impormasyon. Kaya lang ang tanong, yan ba'y base sa katotohanan? Di ba? Base ba yan sa katotohanan? Kaya meron tayong tinatawag na fake news. Di ba? Hindi totoo. Yung una, ang sabi rito, tao na nagbibigay ng judgment without all the facts, ito si Eliphaz. Yung unang kaibigan ni Job. Natala yung kanyang pagpapayo sa chapter 4 to 5 ng Job. Ang attitude ni Eliphaz, siya isang tao na kung saan ay medyo may pagkapang-insulto. Diba? Mapangutya yung kanyang pananalita, derogatory. Nakaranas ba kayo ng gano'n na nagpapayo pero yung kanyang payo mapangutya? Yung bang nagbibigay ng parabagang magandang suwestyon pero mapang-insulto? Ang sabi dito sa chapter 4, verse 2, ang sabi ni Eliphaz, huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Hindi ko na kayang manahimik. Di na ako makapagpigil. Ito yung after 7 days na naupo. Kaya sabi ko, nung unang ginawa ng mga tatlong kaibigan niyo, maganda. Diba? Yung mere presence, maganda. Walang sinabi, walang kahit na. Kaya lang, pagdating sa chapter 4, verse 2, sabi na ni Eliphaz, hindi na siya nanahimik. Huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Di ko na kayang manahimik. Di na ako makapagpigil. Bakit niya sinabi yun? Kasi si Job may mga binabanggit siya. Lahat naman tayo kapag tayo nakakaranas ng mga crisis, ng mga pagsubok sa buhay, meron tayong mga binabanggit. Pero dito, ang kanyang tugon ay dahil dun sa sabi niya, hindi na ako makapagpigil. Para bagang pigil na ako sa iyo. Parang gano'n. Diba yung nasabi? Sa verse 6, di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin ka sa Kanya? Dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Maganda naman di ba? Parang maganda talaga. Kaya lamang, yung dahilan ng kanyang pagkakasabi, may pagka-sarcastic. Di ba? May pagka-sarcastic. Dahil sabi, di ba't may takot ka sa Diyos? Masunurin ka sa Kanya. Di ba? Kaya dapat magtiwala ka. Bakit nagkaroon ng ganong attitude si Eliphaz? Sa verse 8, makikita nyo rito, meron siyang inaangkay sa sarili niya na para bagang angat siya. Ang una dito sa verse 4, sabi rito, ang alam ko ay ang mga naghahasik ng kasamaan ay di rin sila mag-aani, ay sila rin mag-aani ng paguluhan. Kita niyo yung kanyang binanggit? Si Job ay nakaranas ng kaguluhan sa buhay niya. Ano ang sabi ni Eliphaz? Ang alam ko ay ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila rin mag-aani ng kaguluhan. Mali ang pagkaalam niya. Di ba? Kasi hindi naman naghahasik ng kaguluhan si Job eh. Nakaranas ng kaguluhan sa kanyang buhay ng crisis. Ang mabigat doon, mali ang alam niya. Feeling may alam siya, pero mali. Yun ang problema ni Eliphaz. Ang sabi rito, minsan ako'y may narinig, salitang ibinulong sa aking pandinig. Ito pa, mayroon pang tinatawag na wisdom, na para bagang yung kanyang comment, yung kanyang pagkaalam, ito'y ipinid sa kanya ng Holy Spirit. Marami ganyan. Na ang dating para bagang linga. Yung masasabi natin para bagang know-it-all. Kaya ako minsan, ang isa sa kinalulungkot, yung bang kapag merong mga impormasyon na kinakailangan paliwanag, yung bang lahat gusto mo paliwanag. Kahit hindi eksakto o hindi alam na totoo yung pinapaliwanag. Ang sabi rito, sa chapter 5 to 27, sabi pa ni Eliphaz, ito'y aming matagal lang pinag-aralan. May alam, guided. At ang sabi rito, ganun matagal na namin pinag-aralan. Yun ang problema, kaya si Eliphaz ay medyo sarcastic kay Job. Nagkaroon siya ng wrong judgment na kaya si Job ay nakaranas ng ganung crisis sa kanyang buhay, pinaparusuhan siya ng Diyos. Nagkamali siya.
Di ba? Pag pinasa natin ang saysay, mali naman talaga, di ba? Hindi niya nakita na bagaman ang Diyos ay nagpaparanas ng maraming krisis sa ating buhay, inaalaw niya yung krisis na nangyari sa ating buhay, ito ay ginagamit niya upang tayo ay patuloy na ilapit sa Kanya, upang tayo ay patuloy na huwag malayo. Bagaman itong pangyayaring ito kayo ay hindi aplikable sa Kanya kung bakit siya nagdaranas ng paghihirap. Kaya sabi rito, mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa pagtanggap ng payo sa mga tao na nagbibigay ng payo pero judgment. Diba? Magkamukha yun eh. Parang nagpapayo, nagbibigay ng opinion pero in fact, judgment na kanyang binibigay. Mag-ingat tayo na magkaroon ng ganong pakikinggan at mag-ingat naman tayo na tayo ang maging ganon. No, yun ang sinasabi, mag-iingat tayo. Pangalawa, who are you going to listen to? Sa panahon ito ng kalituhan, sa panahon ito ng kabagabagan, kanino tayo makikinig? Yung una, sabi ng una, makikinig ka ba sa isang judgmental na wala namang facts ang kanyang binabanggit? Pangalawa, are you going to listen to those who are stuck in the past? Makikinig ka ba sa payo ng mga tao na ang isip naman ay sinauna, panahon panikopong-kopong yung kanyang kaisipan? Diba? Yan si Bildad. Makikita natin naman yung kanyang payo sa chapter 8 ng Job. Isa siyang traditionalist, conservative. At dahil doon lang siya nakakahon doon sa lumang kasaysayan, na reminded siya, limitado ang kanyang kaisipan. At itong si Bildad, mas harsh to, mas matindi to kaysa kay Eliphaz. Si Eliphaz hindi na maganda, judgmental. Itong si Bildad, traditionalist. Nagkaroon siya ng kanyang payo kay Job, na kung saan ay kung ikaw makakarinig ng payo sa panahon ikaw ay nasa problema, baka hindi maganda magawa mo. Anong sabi ni Bildad kay Job sa chapter 8 verse 4? Sabi rito, maaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay ng Diyos sa kanila ang parusang nararapat. Ikaw, kung tayo yung merong anak o mga anak na nawala, and then etong isang tao, isang mag-a-advise sa atin, magpapayo, kaya nawala yung mga anak mo kasi yung mga anak mo yan ay nagkasala at yan ay parusa sa kanila. Ano ang magiging reaction? Diba? Anong klaseng payo yun? Anong klaseng salita na maririnig natin sa mga tao na inaasahan natin na magbibigay sa atin ng upliftment, di ba? Parang maganda ang payo pero in fact judgmental. Kaya lang ang worst mas matindi, point blank, di ba? Ang isa sa pinipighati mo na wala ng anak mo, hindi sasabihin sa iyo, kaya namatay yung mga yan, makasalanan yung mga yan at yan ay parusa sa kanila. Di ba? Nakakalungkot, di ba? Patunayan nga sa ating kapanahonan. Kahit na nga masama, kriminal, pag namatay, ang binabanggit pa rin natin, magaganda. Di ba? Pag ang tao yung namatay, kahit anong sama, ang mabanggit yung minsan, bagaman nga nagsasabi, mabuti na nga, namatay, pero meron pa rin magsasabi na yan ito, yan yung mabayat, yan yung ganyan, di ba? Pero ito, iba. Sa chapter 8, 5-6, ang sabi pa ni Bildad, ngunit kung ikaw ay lalapit at makikiusap sa Diyos, kita nyo ang ganda. Yung una, tinira muna. Yung mga anak mo, ganyan, kaya namatayan. Ang sabi ni Bildad, ngunit kung ikaw ay lalapit at makikiusap sa Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos. Gagantimpalaan at ibabalik niya yung sambahayan. Totoo naman yung sinabi niya eh. Kaya lamang yung una, yung pagiging maganda ng payo dito sa verses 5-6, nagkaroon ng kulay dahil doon sa unang intensyon na binanggit niya. Di ba? Ang salita pa rito, ngunit kung, hindi naman niya sinabi, ngunit ikaw, Job, ay isang taong matapat. Di ba? Hindi naman ganun eh. Kundi ang sabi rito, kung ikaw ay talagang matapat. Di ba? May ano pa eh, may konti pang ano eh. May konti pang kut-kut pa rin eh. Ha? Pagkatapos, ito pa sabi, ngayon, bakit sinabi niya yun? Bakit naging traditionalist si Bildad? At bakit yun ang sinabi niya?
Ang sabi rito sa chapter 8, verse 8, ang sabi rito ni Bildad Tiro, alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Ang kaisipan ni Bildad ay kumikilos kung sa kung ano yung kanyang nalaman ng mga sinauna. Ang kanyang kaisipan ay nakabaon o nakakulong doon sa tinatawag na nakaraan. Para sa isang tao na kung saan ang kaisipan ay tulad ni Bildad, hindi bukas sa bagong impormasyon. Hindi bukas sa development. Katunayan, kaya niya nakita yung kakulangan ni Job na mali. Dahil para sa kanya, hindi pinahahalagahan o hindi kinukonsidera ni Job ang mga matatanda. Kaya payo sa kanya, kausapin, tanong mo sa matatanda. Di ba? Pag sinabi, tanong mo sa matatanda, hindi mo kinakausap ang matatanda. Magtanong ka. Yun ang kanyang ano kay Job. Hindi siya Job has no regard for his elders. No respect for tradition. Di ba? Ano sabi rin sa binanggit niya? Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Ang tao na katulad ni Bildad sa ating kapanahunan, ito yung nabubuhay sa nakaraan. Ang buhay ay nakasalig sa nakaraan. Kaya kung ano yung buhay niya ngayon, hindi siya nagtitiwala, nakadepende siya sa nakaraan. Doon sa old ways. Walang masama na tayo ay i-considera natin yung nakaraan. Bagaman direct ang sinasabi sa Biblia, kalimutan ang nakaraan. Pero yung kamatayan ni Kristo, yan yung nakaraan eh. Hindi naman natin pwedeng kalimutan yan at lagi natin inaalala. Hindi masama na alalahanin natin ang nakaraan. Pero yung tayo ay mabuhay sa nakaraan, yan ang mali. Diba? Hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakaraan. Walang masama sa tradisyon. Pero yung ikaw ay maging isang traditionalist o yung tinatawag na traditionalism ay nasa iyong kalisipan, yan ang problema. Nabubuhay ka sa tradisyon. Di ba? Kung ikaw ay isang tao na nangangailangan o naghahanap ng direksyon, hindi ka dapat magkaroon ng kaisipan ng katulad ng kay Bildad, traditionalist. Sa mga makabagong paraan, meron na siya. Sa mga bagong developments na ginagawa, meron na siya. Yun ang katulad ng Bildad. Makikinig ka ba sa kanya? Pangatlo, who are you going to listen to? Are you going to listen to those who feel spiritually superior to others? Ito, spiritual to eh. Itong pangatlo. Spiritual siya. Kaya lamang may thinking siya na siya yung magaling. Spiritually superior. Kung ikaw ay magaling na Kristiyano, mas magaling siyang Kristiyano. Kung ikaw ay maraming alam na Kristiyano, mas maalam siya kasi nga superior ang tingin niya, spiritually superior siya sa others. Iyan naman yung pangatlong kaibigan ko, si Sophar. At yan ay nakita doon sa chapter 11 ng Job, yung kanyang mga tinatawag na pagpayo. Pag tinignan niyo yung payo niya, heavenly minded siya eh. Talagang yung kanyang binabanggit, laging biblical, lagi nang may kinalaman doon sa tinatawag na spiritual. Pero doon sa tatlong yon, siya ang pinaka-harsh. Siya pa pala ang pinaka-harsh. Alam niyo, nung nagsasalita yung dalawa, nag-uusap si Job at yung dalawang kaibigan, si Eliphaz at Bildad ay nagpayo. Nakikinig lang to eh. Nakikinig lang siya. At doon sa narinig niya mga usapan, nagkaroon siya ng galit. Sabi niya sa Pablo, huwag mong questionin ang Diyos. Kasi si Job dumating sa point na nagtatanong siya sa Diyos. Ito, ang kanyang advice o pagtugol kay Job. Hindi bilang alalay, kundi atake. Alam niya si Job spiritual. Na yung kanyang binabanggit ni Job, ay bunga ng kanyang spiritual na koneksyon sa Diyos. Tayo bilang anak ng Diyos, tayo nagtatanong sa Diyos. Di ba? Nagtatanong tayo kung ano yung direksyon na gusto natin. Ito, ang sabi ni Sophar, huwag mong questionin ng Diyos. Ang sabi dito sa
chapter 11, 1 to 6, tingnan nyo yung damage na kung saan ay pwedeng gawin ng isang tao na sinasabing spiritual, pero damaging yung kanya magiging payo. Sabi rito sa verses 1 to 6 ng chapter 11, sumagot naman si Sofar, yung pangatlong kaibigan, na isang naamita, palalampasin na lang ba ang napakarami mong sinabi? Sabi ko, tama ba ang isang tao kapag ito'y maraming salita? Kita nyo, makikita nyo rito, pinangungunahan niya para bagang sinusulsulan niya ang Diyos eh. May mga binanggit si Job. May mga sinabi siya sa Diyos. Anong sagot niya? Palalampasin na lang ba ang napakarami mong sinabi? Tama ba ang isang tao kapag ito ay maraming salita? Akala mo ba'y di masasagot ang mga sinabi mo? At sa iyong pangungutya, kami di na makapagsasalita? Ipinipilit mong tama ang iyong paniniwala. At sa harap ng Diyos, ikay malinis na lubos. Itong sinasabi ni Sofar kay Job. Magsalita sana ang Diyos upang ikaw ay masagot. Kita niyo ang kanyang pamamaraan. Diba? Magsalita sana ang Diyos. Ano ang dahilan? Sabi rito, upang masabi sa iyo ang mga lihim ng karunungan, sapagkat napakalalim ng kanyang kaalaman, parusa nga niya sa iyo mas maliit kaysa iyong kasalanan. Kita niyo yung kanyang payo, nagpapayo siya kay Job, pero meron siyang parang ini-insinuate niya ang God sa kung ano ang dapat gawin kay Job. Diba? Kita niyo yung spiritual na ito, na parang bagang siya nakakonekta sa Diyos, kaya dahil doon, gusto niyang kasangkapanin ng Diyos para gumawa ng pagpaparusang Job. Diba? Pero siyempre, bagaman tayo lahat ay may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, yung extent ng ating pagkukulang, tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Hindi natin pwedeng saklawin yung kung ano yung gagawin ng Diyos sa ating kapwa. Diba? Tayo humihiling lang lahat sa Diyos. Diba? Kaya napakahalaga nun. Napakahalaga na dito sa tatlong kaibigan na ito ba ay ating pakinggan? Ang katunayan, ang tatlong to ay mga false advisors. Mga nagko-comment, parang sa Facebook, sa ngayon, ang daming comments, pero sabi ito mga false advisors. Bad influence. Kasi ba't natin sinabi yun? Hindi ako nag-judgmental sa kanilang tatlo. Kasi bakit nagalit ang Diyos sa kanila? Sa kanilang pinagsasabi. Yung mga binasa nating talata na pinagsasabi nila, nagalit ang Diyos. Ang sabi rito sa chapter 42, verse 7, pagkasabi nito kay Job, kasi may sinabi ang Diyos na si Yahweh kay Job, ang hinarap naman niya ay itong tatlo. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa niyo. Nakita niyo? Di ba? Kaya napakahalaga. Minsan iniisip natin. Maraming nagpapayo unaware na mali ang pinapayo. Unaware, totoo yun. Hindi naman lahat ng nagpapayo ang intensyon, bigyan ng masamang payo ang tao eh. Unaware. Katunayan, mabuti ang intensyon nila. Kaya lang, unaware sila na mali. Dahil dun sa kanilang mga personalidad. Yung isa judgmental, yung isa na traditionalist, yung isa naman ay spiritualist, siya ay mas mataas ang kanyang kalalagayan sa iba. Pero sabi rito, nagalit si Yahweh. Sabi rito, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa inyo. Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawang mong kaibigan. Diba? Sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan. Gusto niyo natuldukan, di ba? Natuldukan. Kaya sa ating buhay sa ngayon, salamat sa mga tao na ang intensyon ay mabuti, kaya tayo ay pinapayuhan, kaya tayo ay binibigyan ng opinion. Bagaman yung iba, yung mga nababasa natin sa Facebook ay hindi naman. Kaya mag-iingat. Mag-iingat tayo.
Kasi bakit? Hindi lamang upang tayo ay makaiwas sa mali, kundi sila man ay makaiwas sa parusa ng Diyos. Di ba? Meron dito eh. May parusa, ginawa ang Diyos. Kaya ang sabi nga, doon sa tatlo na yon, na kaibigan ni Job, hindi yun ang uri ng mga tao natin pakinggan. Na maaaring sa atin ngayon, meron kayong mga naranasan na rin sa inyong buhay na ganyan. Kapag tayo ay naghahanap ng solusyon, kapag tayo ay naghahanap ng payo tungkol sa ating kalalagayan, mag-iingat tayo sa pagkuha ng mga magpapayo sa atin. Kapag ganyan ang direksyon ng kanilang pagpapayo, hindi yan mga tao dapat natin hinapayo. Take note, di ba? Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Iba-iba lang ang level ng kabigaran. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Hindi lamang tayo, kundi meron din tayong mga alam na maaaring sa panahon to, mga tao na nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. Na kung paanong tayo nakakaranas ng pagsubok o krisis sa buhay, nangangailangan tayo ng tulong ng iba, yung payo ng iba, ganun din tayo. Nangangailangan din ng iba ng tulong o payo na nagbubuhat sa atin. Especially sa panahon ng tinatawag na krisis. Meron tayong mga choices para tayo maging epektibo. Pipiliin ba natin na maging mabilis na maging judgment? Diba nakakita tayo ng problema na yung isang tao ay nakaranas ng matinding problema, nakaharap sa isang problema. Ano ang ating babanggitin? Judgment? O kung paano siya matutulungan tumayo? Kung paano siya na-encourage? Pwede ba tayo na pipiliin ba natin na tayo isang tao na kung saan ay nakakahon sa nakaraan? Lahat ng ating pagpapayo ay nakabase sa mga pangit na nakaraan. Tayo ba, ipipiliin niya ating magpayo? Kasi ang tingin natin, tayo naman ay spiritually mature. O tayo ay spiritually supreme sa kalalagayan ng iba. Kaya parang tingin natin, tayo yung tao na nararapat na magpagit ng kahit ano sa kanila. Diba? O pipiliin na tayo ay mga tao na kung saan mag-submit sa kalooban ng Diyos. Alamin ang kalooban ng Diyos upang ang lahat ng ating mga babanggitin ay maging pagpapala sa mga tao na nasa tinatawag na krisis ng kanilang buhay. Diba? Pwede naman kung gano'n na mangyayari, pwede kasi na tayo maging mga tao na nagdadala ng tunay na sagot sa problema ng ating kapwa. Tunay na makatutulong sa kanila. Lalo higit sa spiritual na kaparanan. Pwede naman tayo na sa pamagitan ng ating mga experiences sa nakaraan. Pwede natin gamitin ito na pandagdag na pundasyon upang yung ating mga karanasan ay may payo rin naman natin sa iba. Di ba? Habang tayo ay patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Hindi tayo nakatali doon sa nakaraan. Di ba? Napakahalaga, kaya sabi nga, sa panahong ito ng tinatawag na kalituhan, sa panahong ito ng confusion, sa panahong ito ng krisis, marami ang may problema, kailangan ng Diyos o kailangan ng mga tao na kung saan merong ganitong kaisipan. Kaisipang hindi tulad ng kay Eliphaz, ng kay Bildad, diba? Hindi kinakailangan maging katulad ng kanilang kaisipan. Mga tao na kung saan pwede natin pakinggan. Alam niyo, sabi nga, sa maraming pagkakataon din naman na tayo lahat, nakakaranas ng mga pagpapayo. Pero personally sa akin, napakahalaga na maihiwalay ko yung aking damdamin dun sa aking tinatawag na pagpapasya. Kundi dapat ito ay nakasalig dun sa kung ano yung damdamin ng ating Diyos, yung kalooban niya.
Kasi pwede tayong, kapag pinag-iral natin yung ating damdamin, pwede tayong magkamali. Diba? Bunga ng ating damdamin, kaya yung tinatawag na silakbo ng damdamin o yung buso ng damdamin. Diba? Yung sinasabi natin na nagiging dahilan kaya nagkamali. Kaya napakahalaga. Sa oras na ito, marami tayong naging karanasan o maaaring marami tayong naaalala ng mga sitwasyon ng ating buhay na tayo nakaranas ng ganito. It's either na tayo yung nagpayo o tayo yung napayuhan. Sa umagang ito, siyempre, narinig natin ang paalala ng Diyos kung paano tayo ay magiging mabubuting mga instrumento ng Diyos sa pagpapayo, sa pagpapalabas ng informasyon. Yung sinasabi sa internet, be responsible. Think before you click. Diba? Ganon. Kasi bakit? Pag may bato na yan, hindi na mabawiin ka. Kahit bawiin mo, nakapipaste ng informasyon mali. Ganon din sa atin, buhay spiritual. Speak the truth. Pag sinabing speak the truth, no lies, no hidden agenda, only God's agenda. Yun ang dapat. Uplift the moral of the people. Kaya sinabi ko nga, talagang marami naman talaga tao na nagkakamali. Pero siyempre, para ipamukha mo sa kanya yung kanyang pagkakamali, hindi rin nakapagdigilin. Diba? Huwag tayo maging judgmental. Help in solving problems. Huwag tayo maging part ng problems na sinusolve. Diba? Kaya sa umagang ito, kung hindi pa tayo o kung sa tingin natin ay kulang pa tayo dun sa pangangailangan o sa sitwasyon na tayo ay maging mabuti o talagang mga responsible ng mga tao sa pagbibigay ng tama o yung kalooban ng Diyos sa mga tao, start tayo. Let's start today. Diba? At mangyayari yan kapag ating hahanapin hindi yung ating kalooban, hindi yung ating kaisipan, hindi kung hahanapin natin kung ano ang kaisipan at kung ano ang kalooban ng ating Diyos na dapat natin isa. Pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito ay isang tama, ito ay isang makatotohanan, hindi ito lies, at ito ay dapat nating tanggapin.